At ayan na mga ka-DIY, tayo, PMS tayo dito sa ating Sniper 155 at ayusin natin yung kanyang problema kasi nga ito yung mga mayroong Sniper 155 karamihan na experience ito eh. Yung nawawalan siya ng ng dulo, tapos yung kanyang BBA ay mahirap siyang abutin. Pero pag naabot niya na yung BBA, parang siya, magdadragging ba? Biglang babagal ganun, parang hirap na siya. At ito, susolusyon natin. Bali, binaklas na pala natin lahat ng kanyang magkabilang side pairings at saka tinanggal natin yung upuan. So, mayroon tayong tutorial kung paano natin binaklas tong kaha na to. Isa rin to sa cause ng yung nawawalan siya ng dulo kasi nga hirap siyang huminga, hirap siyang humigop ng hangin pag marumi. Kaya kailangan ng palit. Kung pwede pang linisan, linisan nyo na lang. Pero mas maganda kung palitan nyo na lang kasi nga hindi advisable na linis-linis lang. Isa sa mga rason kung bakit hirap siya sa dulo. Piniga mo yung throttle, piniga mo ganyan, hindi siya responsive. Yun na mga ka-DIY, nalagyan na natin yung kanyang upuan at napalitan na rin natin ng air filter. Hindi ko na pinakita kasi sobrang init dito, grabe. Tingkad ng araw. Ang i-check na lang natin ay yung kanyang spark plug and then yung kanyang auto sensor. Pero unahan natin yung spark plug kasi nandito naman na tayo sa kabila. At ito yung kanyang spark plug cap. Hugutin nyo lang yan. Medyo mahigpit hugutin yan. Pero basta hilaan nyo lang yan hanggang matanggal. So yan, tatanggalin na natin. At ayun, natanggal ko na siya. At pag hinugot nyo pala, huwag nyo hugutin dito sa wire kasi may tendency na mahugot itong wire dun sa kanyang cap dun sa ilalim. Yung sa kanyang terminal. Pag hinugot nyo dito, hawakan nyo yung matigas dyan. Pahila. At itong kanyang spark plug remover, pang pang XRM 110 yung ginagamit ko eh. Saktong sakto naman siya. Then pagpaluwag siyempre counterclockwise. May mga buha-buhangin dito. Kailangan niyang tanggalin kasi pag natanggal yung spark plug na yan, papasok yan dun sa loob ng ating chamber. Baka magasgas yung bore ninyo. Sanay ng pagkausok. At ayun, daming buhangin. Shit. Sana hindi pumasok sa loob. Sara ko muna. May maliit kasi na groove dyan dun sa kanyang lagay ng spark plug. Kaya nalalagyan ng buhangin. Mas better kung mayroon kayong blower. Blower nyo na lang para tumalsik yung mga buhangin. Grabe yung init dito. Hindi na kaya ng camera lens natin. Sobrang liwanag. At ito yung kanyang spark plug. Okay naman yung sunog niya, rusty brown, pero may napansin ako bakit gumagamit naman tayo ng ng carbon cleaner, pero bakit medyo makapal yung mga kalawang at saka hindi maganda yung sunog at may basa-basa doon. Sana itong spark plug ang may problema. Matigas. Bali yung gamit pala natin gas ay premium. So talagang palitin na ito. Spark plug natin, isa rin ito sa mga sanay kung bakit nawawalan tayo ng dulo. Kasi itong mga natin, resistor type ang pagkakalam ko dito eh, sa spark plug ng Sniper 155. So yan, bumili tayo sa kasa para mas sigurado. May nabibiling NJK dun sa mga hardware, dun sa mga auto supply, kaso hindi mo sigurado kung legit yun na NJK. Mas maganda sa kasa na lang kasi na makikita nyo, made in Japan. Legit na legit yung Japan. Bali 200 lang yung bili ko dito. Yung stock pa rin yung binili ko, yung Iridium 500. Kaso mas maganda kung stock pa lang. Stock rin yung ilalagay natin para mas tatagal. So same siya, NJKR. Resistor type yan R. Bali yung kanyang model CPR8 EA9. So yung same sila. Ito yung papalit natin. At titesterin natin to kung nagbago yung kanyang reading. Susukatin nga natin kung ilan yung value nitong nasa 3.4 ito. Sukatin natin yung bago kung ilan. Nasa 4.2. So ibig sabihin nagbago yung reading niya, bumaba yung resistance ng isang spark plug. At saka yung pag magkakabit ka ng spark plug, check nyo yung gap niya. Dapat magkaparehas sila ng stock. Yan yung saktong sukat ng gap ng spark plug natin. So yun, huwag nang magpaligoy-ligoy pa, kabit na natin para hindi na tumagal yung ating video. Papakita ko na lang pag naikabit natin mga DIY kasi mahirap mag video habang gumagawa, masyadong mainit na dito. At yun, nailagay na natin mga DIY. Then nilagay na natin yung kanyang cap.
So huwag masyadong mahigpit para hindi maputol o kaya malustred yung makina nyo. Ito, hindi nyo lang na mabuti hanggang meron kayo marinig na lagitik. Ibig sabihin nun, nag-lock na siya. Isa to sa mga dahilan kung bakit walang dulo yung ating mga motor. Parang dun sa carburetor type ng motorcycle. Kasi pag kung makikita nyo, hindi maganda yung sunog ng gasolina ninyo. Okay naman siya pag tinuno nyo, pag bago pa yung spark plug. Pero pag tumagal, hindi na maganda yung sunog. Ibig sabihin yung spark plug na ang may problema. At saka, nawawalan din siya ng dulo. Parang nalulunod ba siya. Mas maganda kung tignan na rin natin yung auto sensor para ma-check natin lahat yung mga mayroong problema. Para minsan na kasi yung baklas, para sure bull. Kasi itong auto sensor, isa ito sa nagbabasa ng ng exhaust natin. Kung kulang ng gas o kaya sobra yung gas natin, siya yung magbabato ng information kay ECU. Si ECU naman, magdadagdag siya ng gas doon sa injector natin kung kailangan dagdagan ng gas. So ito, kung marumi na to, hindi na maganda yung kanyang, hindi niya na ma-sense ng mabuti yung lumalabas na dito sa combustion chamber. Isa to sa merong palya. So check pa rin natin yan. At ayun na mga kadeyo, natanggalan natin yung kanyang auto sensor at hindi naman totally marumi, kaso dun sa loob niya, merong mga parang latak na tumigas na makikita nyo masyadong makapal na yan. Hindi na makapag-sense ng mabuti yan, pero maganda yung sunog nyo. Parang sa spark plug natin. Lilinisin natin to. At saka tinanggal ko pala yung kanyang sakit para hindi maputol. Kasi pag hindi pala natanggal tong sakit at inikot yung ganyan, pag tinanggal nyo, minaklas nyo, may tendency na maputol yung wire dyan. So madali lang ito, sungkitin nyo lang dito. Medyo may kahirapang tanggalin ito. Ang gawin niyo, sungkitin nyo yan para mas madali nyo matanggal. Kuha kayo ng flat screw na maliit lang, tapos iangat nyo lang yan, lock nyo na yan. Pag naiangat nyo na yan, then hilaan nyo na. Kasi pag dito nyo dinin, hindi nyo may didin yan kasi masyadong matigas yan. Kailangan nyo sungkitin yan. So yun lang, lilinisan natin to. Then ibabalik natin. At ayun, hindi na kinaya ng kanina, ng locker thinner. At ang ginamit natin ay itong yung focus ng camera. Yate. Itong rack engine degreaser. Kasi naisip ko ito yung pinatanggal ko sa kalawang ng pipe natin at matanggal siya. Ayun, ayaw mag-focus ng camera. Bakit ba? So, malinis na. Importante malinis yung nasa loob, yung parang timon na yun. Ito guard nya lang kasi yan, yung may butas-butas na yan. Yung nasa loob nya, makintab na. Yun, ikakabit na natin siya. Ilagay na natin yung auto sensor nya. Tititesting na lang natin siya. So ayun, i-update ko kayo bukas. I-ride natin tong motor natin and i-update ko kayo sa daan kung ano yung resulta nya, kung naging okay ba. So yun, pero ngayon ititesting muna natin siya. At napansin ko mukhang gumanda yung hubong ng kanyang makina. Medyo bumilog ba. Naging mas responsive. So yun, sana maganda yung resulta. Bukas i-update ko kayo. Ang bilis nang tumas yung kanyang RPM, hindi gaya dati.